Isang malaking karangalan na makasama ka namin dito, Tita Ako rin Janice. po, ako rin po. Ang unang tanong, kamusta na si Janice? Si Janice o yung katawan ni Janice? Pareho. Good. I'm cancer-free. At present, wala na akong stress sa buhay ko kasi tapos na yung mga sakit ko, yun lang naman ako na-stress. Nakailang cancer ka na, Tita Janice? Tatlo. Breast cancer, colon cancer, and cervical cancer. Lumabas ang biopsy ko sa akin cervical benign cancer. Benign? Yes! Congratulations. Diba? Ibig sabihin, may plano pa sa Yes. atin si Lord. Gusto kong sabihin na isa akong malaking fan. Wow. Pinapanood kita nung bata pa ako at napakabakulay ng showbiz na pinagdaanan mo. Yes. Ano ang namimiss mo sa showbiz? Number one, di ako magpapaka-ipokrita. Ang namimiss ko siyempre yung kita. Kasi siyempre doon ko napagtapos yung aking mga kapatid, saka yung aking mga anak, mga pamangkin ko. At doon ako kumuha ng mga pang-opera ko, doon ako rin kumuha ng lahat ng... Pero yung talagang namimiss ko, siyempre, yung samahan ng mga artista noon na parang katulad ng ginawa ko dito sa GMA na Ana Karanina at saka Ikaw Lamang Mamahalin, talagang namimiss ko yung mga yon. After showbiz, ano naman ang pinagkaabalahan mo all these years na medyo hindi ka masyadong busy? Nagkasakit ako ulit. Pero kahit na nagkasakit ako, nagtrabaho ako sa liaison. Nag-ayos ako ng mga permits, ng building permits, occupancy permits, business permit. Pagkatapos na pinagdaanan mo sa mga health scares mo, natakot ka, anong isang bagay ang natutunan mo sa buhay? Ang buhay natin ay hiram lang. Hindi natin ito dapat ginagawang biro sa araw-araw. At saka hindi lang yon. Huwag mong masyadong ipagmamalaki kung maganda ka, kung sikat ka. Anytime pwede kang kunin ng ating Panginoon. Pero alam mo, Tita Janice, napaka-active mo sa social media. I follow you on TikTok. At may mga live ka doon, nagkukwento Yeah, ka FB doon. Live. Grabe yung mga hinihingi nilang payo sa akin. Meron silang, Ate Janice, ano ba gagawin ko? Pregnant ako. Sabi ko, di naman akong bumuntis sa'yo. Sabi ko, bakit ako? Kasi ma'am, lahat na pagdaanan mo na. Gusto naming malaman kung paano mo na-solve yun. Paano ka napasok sa drugs, paano ka nakaalis sa drugs. Paano ka napasok sa drugs? Lack of attention and lack of family. Kasi nung napagtapos ko na sila ng pag-aaral, akala ko, hindi na nila ako mahal. Akala ko, iniwan na nila ako. Paano ka naman nakatakas? Kay God, tinanggap ko siya sa buhay ko. Nag-rehab ako, nilinis nila yung dugo ko. Sabi nila, pag umulit ka pa, kami mismo magpapakulong sa'yo. Uulit ka pa ba? Ay, hindi na po. Kasi alam niyo kung bakit? Bakit? Kapag inulit ko, sabi ng mga anak ko, pati sila, gagawin nila. Mas mahalaga sa akin ang mga anak ko kaysa sa buhay ko. Tita Janice, Po. napakaraming na-inspire dito sa ating pag-uusap ngayon. Yan po. Kung meron kang isang bagay na gusto mong sabihin sa isang taong bagong kilala mo lamang ngayon, ano ang bibigay mong mensahe? Kahit sino ka pa, malalaki ka man o mababae, number one, our body is a temple of God. Unang-una, respetuhin mo ang ating pangangatawan. Respetuhin mo ang mga taong nakapaligid sa'yo na hindi ko ginawa noon. At kung may pagkakataon po kayo na magbalik loob sa Panginoon, gawin nyo na ngayon. Maraming salamat. Thank you very much, Kuya. Pwede ba kitang i-hug? Ay, yes po! Isang malaking karangalan na makasama ka ngayon. Same here. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po.